Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. At masayang umaga. Maraming salamat. Naka-ere na naman tayo. Yes, maayos ang tayo ulit dalawa. Signal. Oo. At salamat sa Panginoon. Nandito si Ma'am Leslie. Yes, at it's a privilege, ma'am. It's a privilege. Kahit paano, tuloy-tuloy tayo. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy tayo. Walang hintuan to. Umulan, bumagyo, umaraw, lumindol. Basta nandiyan si
si Wang. Oo, Ah, dyan si Wang tsaka Joshua si Sir. or si Ponching. Yes. Kasi kahit nandito Sir kami, Romir pag walang, din. Mm-mm. walang, Walang tawag yan? audio, video. Wala tayo dito ngayon. Kaya maraming salamat sa ating media staff. Yan. Thank you po mga sirs. Oo. Batiin na natin ang mga taga-North. South, yun. West corners ng ating simbahan. Siyempre, Yan. lahat ng area leaders. Yes, lalo na yung mga nandun naggagwapuhang sa- area leaders. Nandun sila sa kanya-kanyang area. Opo. At yung iba nandun Nasa Ramos. Balikatan. Yes. At siyempre, binabati ko ang Southeast family. Yun. At syempre, ang West Bank family, di pa huhuli. Batiin agad si Ma'am Cecil Lampig. At Wow. ewan ko lang kung nanonood si Sai. Pero nasa work siguro yun. Nawa, nasa work, ma'am. O, pwede bang makinig lang? Parang radyo lang, di ba? Kahit hindi nanonood, basta nakikinig, di ba? Oo. Dito si na Ma'am Belia Quinones. Good morning, Wow, ma'am. good morning Ang po. mista mo, Si Ma'am Linda po, yung aking mista. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ma'am Roysan Agpoon, nanonood po. Hindi po kayo kasama sa ngayon? Victoria. Oo. Ay, yung mga palang umano pa ng Oo nga, yung natin, SWAT. evangelistic. Oo. Yung Soul evangelistic Winning meeting. Action Team natin na papuntang Victoria. Ay, nasa Victoria na sila malamang. Oo. Ipanalangin natin na maging successful ang evangelistic meeting doon at ang kanilang anniversary sa Sunday. Oo. Ingat Andun kayo sila. dyan. Ingat at, po. Pero maganda ang panahon, ma'am makulimlim. Kaya masarap marami silang masisharean na kaluluwa ngayong araw na ito. Kasi ang ganda ng panahon, ma'am. Nakiayon sa nila, sa paglabas nila. Oo. Tsaka hindi yata umulang kagabi. Ay, hindi ba, ma'am? Nako, baka ngayon uulan. Yun lang. Yun lang. Anyway, Baka ngayon umulan. binati Huwag ko rin naman. si Ma'am Josephine Negado. Wow, Miss hello Pluto po. pa. Yan, ma'am. Magandang umaga po. Si Sir Joji Lacson, nanonood na po. Si Sir, naman to? Calamares. O, di ba, ma'am? Tama ba ako? Nakatikim na ako ng calamares ni Sir, eh. Oo. Actually, hindi ko kilala itong isa si Chef Odette. Baka bago Anong yan, area ma'am. po kayo, ma'am? Si Ma'am Richelle San Juan Reables. Yan, nanonood. Sir Jeffrey Unsat. Yan, si Ma'am Fe Lucas. Blysa K. Abonjon. Yan, saka si Ma'am Melody. Andyan lang sa labas, nanonood din. Ayan. Yan, nakailang milyon na ba tayo? Si Eileen. Nanonood rin ng live. Ayan. Ni Eileen. Eileen, kapatid ni Ma'am Bell. Rabino? Hindi, Rabino siya nung kinasal. Jimenez. Jimenez. Ayan. Oo. At, syempre, binabati namin yung mga nanonood dyan sa Balikatan. Ngayon, mga taga-Ramos dyan. Si Ma'am, hindi ko na pa nakikita. Si Ma'am Sandra, mukhang busy sa pagluluto sa Ramos, no? Dami kasi. 300 na sila, ma'am. Parang nung Tuesday, sabi ko, di ba, nasa 270. Ngayon, nasa 300 na sila. Mukhang aabutin nila yung Wala number pa last. uuwi. Wala pa ako nababalitaan, ma'am. Muntik-muntikan Pero lang. maraming umiiyak. Oo. Pero kakayanin nila yan. Hanggang iyak na lang yan. Oo. Na-encourage naman sila doon sa dami ba naman na napapakinggan nilang mga preaching ewan ko lang, 'di ba? Oh, 'di ba? Oo nga. Mga divided session, nasa divided Grabe session ang sila mga, ngayon. mga divided session. Oo. Ang gaganda daw ng topic. Spiritual, physical, 'di ba? Kumpletong-kumpleto ang Balikatan kaya yung mga bata diyan na hindi nakasama. Sir Alex Alarba. Nanonood na rin. Hello po. Hello, Sir Alex. Ang mag-asawang Alarba ay nanonood lang sa labas. At saka, syempre, binabati ko ang ating kitchen staff na naririnig kong busy
na nagluluto ng ating tanghalian, ma'am. Maraming salamat po sa ating kitchen staff At syempre yung dalawa nating nagwagwapuhang audio man. Oo, yan. Sir Romir at si Sir Joshua. Ang aking mista. Hello, class peacemakers. Manood kayo, ha? Sinend mo na ba, mista? Sinend mo na ba sa ating class ang link yan? Si Ma'am Linda pa lang. Bakit isa pa lang? Ayan. Dapat may nagpapaalala. Lalo Kaya na nga mga bagong graduate, parang... Nawala rin yung mga ma'am, yung mga estudyante ng PSS. Wala na kasing WARF. Kaya walang nanonood. Nakailang milyong viewers na ba tayo, Sir Wang? Hindi ko makita dito sa akin eh. Siguro may divided session din. Isa sa balikatan. Baka pwede. Oo. Si Sir Mishak kasi leader eh. Saka alam ko, may mga ano rin yung sa mga areas, may mga ano rin sila, activities. Oo. Kaya busy ang mga members. Kaya na lang, replay. Malamang replay sila mamaya. Nanonood ang iyong ano? Nanonood ba, ma'am? Bakit parang hindi ko makita? Damsel Karamihan. Wow! Hello! Hello, mahal kong asawa. Mag-ano ka daw dyan? Mag-comment ka. Oo. Mag-comment ka daw. Sabi ni Ma'am Julie, watching ka lang. Ipa-watch mo sa sa buong office niyo. Why not? Maganda itong topic ko ngayon. Ikaw ang pumili nitong topic na to eh. Ikaw ang pumili nito, kaya i-share mo to sa iyong mga dyan, sa office mo. Iisa lang ang cellphone doon. Pwede naman yung i-project sa TV, di ba? I-project mo na sa TV sa nyo. Hindi, mag-comment yung mga tauhan niya. I-comment. Send mo daw sa mga tauhan mo. Yung nga CEO, nag-ano lang, is watching lang. Ayan, manood po tayo at naway maging blessing po ako sa inyo ngayong araw na ito sa ating topic. Sisimulan na ba natin, ma'am? Pati hindi natin yung mga kahit hindi sila panahon mag-comment, alam ko maraming nagwa-watch. Oo. Lahat ng viewers namin dyan, hello kay lahat dyan. enjoy po at maging blessing kami sa inyong lahat. Maganda yung topic natin. Maganda ang topic natin ngayon. Kasi dumadami na naman yung cases ng ganitong sakit. Ayan, sige, Sir Wang, simulan na natin, ma'am. Okay. Ayan na. At ang topic po natin ngayon, ay tungkol sa tuberculosis of the bones. Yan, particularly of the spine. Yan, bones and joints. Yan. Dahil po sa dumadami na naman po ang kaso ng TB sa ating bansa, kaya maganda po na magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa mga komplikasyon nito. At ito nga po, isa nga po dito ay ang TB of the bones. Ayan. TB sa buto. Yan. Ito po ay localized. Ibig sabihin, kaya mong ituro kung saan yung masakit. Yan. Localized po siya. Progressive. Yan. Anong ibig sabihin ng progressive? Localized at progressive. Ibig sabihin, ito ay palala kung hindi magagamot. Kaya palala. Kaya dapat maagapan. Destructive. Yan. Localized, progressive, destructive. Anong ibig sabihin ng destructive? Mapanira at walang senyales ng paggaling. Di ba? Kapag hindi siya naagapan. Yan. Disease. Yan. Ito ay sakit na localized, progressive, at destructive. Kaya magandang malaman kung paano natin ito maiiwasan at paano ito gagamutin kung meron na. Yan. Ang disease na ito ay resulta ng pagkakaroon ng isang uri ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Yan, sa buto. Sige, sir. Ay, hindi yan, sir. Parang yan yung sige, pwede. Ayan. Nagaling sa buto o joints, nagaling sa ating lungs. Parang hindi siya magkakasunod. Nagaling sa ating lungs o baga o lymph nodes. So, pwede siyang manggaling sa lungs,
o baga, sa lymph nodes, o yung kulani, kung tawagin. Yan, doon siya pwedeng manggaling dahil sa wastong pag-iwas at mga gamot na iniinom natin. Yan. Bumababa po ang insidente ng mayroong may active tuberculosis infection at ang mga komplikasyon nito. Yan. Kasi nga may mga gamot na para dito. At saka, ma'am, may programa ang ating gobyerno para sa TB. Di ba? Yan yun. Yan yung makikita sa isang pasyente na may tuberculosis. Yung Bacterium tuberculosis. Yan, yung lungs. Ito yung healthy lungs, nakalagay sa kaliwa po ninyo. At sa kanan naman, yung may tuberculosis, nakaturo. Medyo namumuting area ng lungs. Yan po yung tuberculosis, yung Mycobacterium tuberculosis. Pero nga, nababawasan yung cases, dati kasi talagang talamak kasi walang gamot at walang programa ang ating gobyerno. Wala pang kaalam-alam ang tao dito sa Pilipinas tungkol sa sakit na yan, kaya mabilis siyang kumalat kasi nakakahawa nga ito. Through droplet. Okay? Teka lang. Pause muna. Hindi, balik mo na, sir. Yan. At kahit anong edad, pwedeng tamaan nito. Pero noong unang panahon, yan, mas common po siya sa mga bata dahil sa pag-inom ng kontaminadong gatas. Ngayon, mas madalas na ito sa mga adult at malimit na sa mga underdeveloped countries. Yan. Tulad ng Pilipinas. So, sa atin. Sige, sir. Next picture. Yan. Lalo na sa masisikip na bahay, sa isang bahay, maraming taong nakatira. Yan. Kaya kasi mas madaling kumalat, ma'am. Tapos wala pang mga ventilation. Walang ventilation. Tingnan niyo po. Siguro ang bintana niyan, isa lang. Tapos ilan sila sa isang kwarto. Kaya hawa-hawa. Isa lang magkaroon dyan, sigurado. Lahat na sila magkakandahawaan na. Tapos lilipat siya makikipag-usap siya sa kapitbahay niya na marami ring tao na laman yung bahay nila. Di ba? Kaya mabilis kumalat sa isang underdeveloped countries at yung common nga ito sa komunidad na masyadong dikit-dikit ang mga bahay at sa maliit na bahay maraming nakatirang pamilya. Minsan, hindi lang isang pamilya ang nakatira sa maliit na bahay. Yung pala, 10 pamilya. Di ba? Ang liit-liit na bahay, pero makita mo, 10 pamilya pala ang nakatira. Okay? Kaya mabilis kumalat. At madalas na tamaan na boto. Sige, next picture, sir. Yan. Ang madalas na tamaan na boto ay ating gulugod. Hindi yan. Yung likod. Okay? Saan yung picture sa likod, sir? Picture ng likod. Yan. Gulugod, tuhod, at hips. Yon, yung mga picture. Sige, yung next siguro, sir. Tingnan natin. Ay, hindi. Sige, back mo. Sige, sa hips na lang tayo. Yan. Yan yung mga madalas tamaan. Yan yung itsura ng merong TB sa tuhod. Oo. Tapos yung isa, sige sir, back mo pa. Yung sa hips naman. Tignan nyo yung posisyon ng hips. Yan, nakaangat na siya. Kasi nga masakit, kaya pinoprotektahan niya. Mas maiksi na yung hip, yung legs nung isa, nung left side ng hip. Kasi nga, nabubulok yung hip, ma'am. Ganun din sa tuhod. Namamaga rin yan. Yan yung nagiging problema ng merong TB sa hips, sa pelvis. Yan, naka-flexion, nakatupi yung hip, tapos nakapaloob yung hita. Yan. At nakatiklop din yung tuhod. Sige, next picture, sir. Ayan yung sa spine. Yan yung itsura ng tuberculosis naman sa spine. Yan ang madalas tinatamaan. Kasi malapit din siya sa
lungs. Kaya siya yung unang-unang tatamaan. At dahil nga, kaya madalas tamaan yung hips, yung spine, at yung tuhod dahil sa mataas na supply ng dugo sa mga ito. Yan. Bihira naman tamaan yung mga long bones, yung mga shaft, yung mga katawan ng mga buto natin. Madalas yung ulo, yung kunyari sa hip, yung dito, sa ulunan niya. Pero yung katawan, bihira. Kasi nandun yung blood supply. Kasi doon dumadaan ang bakterya sa ating dugo. Kaya ang mas nai-infect yung mga buto na maraming blood supply. Katulad ng ating spine, ng ating hip joint, at saka ng ating tuhod. Yan yung mga madalas tamaan. Tignan niyo po yung x-ray. Parang gumuguho, nauupod, nawawala yung buto. Tignan niyo yung normal, yung L1, yung nakaturong arrow. Yan yung normal. Pero tignan niyo po yung may tuberculosis na buto. Talagang parang nawawala na. Kinakain ng bakterya yung buto. Kaya maganda talaga na malaman natin, maagapan natin yung mga ganitong sakit. At paano ba tayo nagkakaroon o nai-infect ng TB sa buto? Yan. Ito po ay maaaring makita sa pasyenteng mayroong pulmonary o lung TB. Yung may TB sa lungs po. Yan. Kung saan nag-travel po yung bakterya galing sa lungs papunta sa buto o sa ating joint sa pamamagitan ng pagdaloy nito, yung bakterya sa ating dugo. Kasi pupunta yan sa mga joints. So, magi-stay sila doon sa maraming blood supply. Katulad nga nung hip, nung tuhod, yan. Kaya sila yung madalas tamaan. Ang taong may matagal ng exposure sa taong may TB, yan. Yung may mga problema sa immune system tulad ng HIV, yung nag-undergo ng chemotherapy, yung mga matatanda, immunocompromised na sila, mabababa yung immune system nila, yung mga masyadong bata, yan. Yan sila yung mataas ang tsansa na magkaroon ng TB at magkaroon ng komplikasyon ng TB sa buto. Yan. Kaya, tandaan nyo, sa TB mag-uumpisa, sa lung TB, pulmonary, yung TB sa baga. Tapos kapag napabayaan, tumagal, o kaya minsan kasi ma'am, iinom ng gamot. Tapos kapag okay na, ay okay na ako. Hindi pa tapos yung gamutan. Alam ko, 3 months na lang yata ngayon ma'am eh. O 6 pa rin. Yung gamutan. Pero 2 weeks pa lang okay na siya. So hindi niya na tinutuloy. Ang doon, lalakas yung bakterya. Lalakas yung bakterya, tapos hindi mo namamalayan, yan na. Nasa buto mo na pala yung TB. At ano ba ang sintomas ng TB? Sige sir, doon na tayo sa mga sintomas. Yan. Ito ay, una, pag-ubo na tumatagal sa 2 weeks o higit pa. Yan. Pag meron po kayong ubo na hindi nawawala, hindi gumagaling, 2 weeks, more than 2 weeks, ay magpatingin na po. Tapos may lagnat ka pa. Usually sinasabi nila, yan yung sa hapon na. Yes, ma'am. Lagnat na lalo na sa hapon. Yan. Yun yung mga sintomas niyan. Night sweats. Hindi naman mainit, pero pinagpapawisan ka. Diba? Tapos, chest or back pain. Yan. Dahil na rin siguro sa kakaubo, kaya ka may chest and back pain. Unintentional weight loss. Hindi ka naman nagda-diet, hindi ka rin puyat, kumakain ka naman ng maayos, pero pumabagsak yung timbang mo. Diba? Fatigue. Yan. Parang feeling mo, parati ka na lang nahahapo. Parati ka na lang pagod. Yan. Kaya gusto mo, parati na lang nakahiga, ayaw mong kumilos. Ganyan yung feeling ng merong TB. Blood-streaked sputum. Meron na pong dugo, pero hindi naman lahat may dugo ang cough.
yung phlegm, yung dura, yan. Pero hindi lahat meron yan. Loss of appetite, yan, nawawalan ka na ng ganang kumain, pero kumakain ka pa rin, pero hindi na ganun ka lakas. Chills, yan, nanginginig ka, malamang dahil na rin sa fever mo sa gabi, yan. Dyspnea o hirap sa paghinga. Yan yung mga sintomas. I-check nyo po yan. Kapag meron po kayo niyan, magpatingin na po kayo sa doktor. Kapag meron nakakaranas, nakakaramdam ng mga ganitong sintomas, magpatingin na po kaagad sa doktor. Although, yung mga sintomas na ito, hindi lang exclusive para sa TB. Meron din pong mga cases na ganito yung sintomas pero iba ang sakit. Pero mas maganda na matignan po kayo ng doktor para malaman mo na kaagad at mabigyan po kayo ng tamang gamot at maagapan yung sakit po ninyo. Pumunta po sa health center dahil nga may mga programa po ang ating gobyerno laban sa TB. Yan. Meron din kung tawagin ay dormant o latent. Sige, sir. Yung picture ng latent TB, yan. Meron din pong tinatawag na latent or dormant TB, kung saan wala pong makikita o mararamdamang sintomas ang pasyente. Pero kapag tinest mo yung pasyenteng ito, magpa-positive po siya sa TB. Yan. Pero itong ganitong klase ng TB, hindi po siya nakakahawa. Pero pag bumaba naman yung resistensya niya, hindi siya nakatulog ng maayos, o kaya nahawaan siya ng ibang sakit, yan, bumaba yung resistensya niya, pwede siyang magkaroon ng sintomas ng TB at magiging active TB na siya. Yan. Yung may active TB, yan yung kakikitaan mo ng mga symptoms na pinakita natin kanina. Yun yung may active TB. Sabi nga nila, halos lahat ng Pinoy merong latent TB, dormant TB. Kasi nga, Hintayin mo tahanan. lang na humina ang Oo, hintayin mo lang. Karamihan daw ng Pinoy ay magpa-positive sa TB pag tinest. Dormant nga lang. Kasi nasa paligid lang natin. Yes, ma'am eh. Oo, exposed tayo. Hindi mo alam eh. Yung kausap mo. Kaya nga maganda na maging aware. Kasi para malaman mo na ito pala ay nakakahawa at hindi ako lalabas hanggat hindi ko sinabi ng doktor na lumabas. Okay? At saka alam mo na iiwas mo yung sarili mo sa tao kapag alam mo yung sakit mo. Saka yung nakita natin kaninang di ba? Yung nakita nating tulugan. Yes, na kung saan ma'am. ang dami-dami nyo, pero maaring wala nung mga symptoms, pero meron na Yes. palang ganyan. Oo. O, diba? TB. Kaya maganda yung may alam tayo patungkol po dito. Yan. At kapag nagpa-check up na po tayo at binigyan na tayo ng gamot para sa TB, siguraduhing sundin ang oras. Yan, oras ha, pati oras susundin mo. Pag sinabing 3 times, i-divide mo yung 24 hours sa 3. So, ibig sabihin, every 8 hours mo, iinumin. Hindi yung uminom ka ng umaga. Tapos, ay sabi, umaga, tanghali, gabi. Tapos mamaya, 8 o'clock mo ininom mo ng alas 12. Yung isa, kasi tanghali na. Di ba? Hindi po ganon. Okay? Pag sinabing 8 hours, 3 times a day, i-divide mo yung 24 hours sa 3. Ganun po. Every 8 hours. Kunyari, 8 hours ka uminom. Ano na yung susunod? 4 o'clock ng hapon. O, diba? Ganun. 4 o'clock ng hapon, tapos alas 12 ng midnight. O, ganun po yung inom po ninyo ng gamot pag sinabing 3 times a day. At, sige ma'am. At syempre, hindi nila lalampasan yun. Sabihin, nakatulog ka na. Ay, oo nga. Oo. Kailangan may manggigising sa'yo. Or Yes. ikaw mismo alam mo na. Minsan tinatamad ng gumising. Alas 12, tulog na ako nun eh. Bukas na lang. Hindi po pwede yun, ha? Mag-alarm po kayo o magpagising po kayo dun sa kasamahan nyo sa bahay. Kailangan nasa oras po, strictly, na sundin yung oras na ibinigay ng doktor. O kung sakasakali man, kunwari, ay, naano ko yung alarm clock ko.
inom ka kagad. Okay? Tapos baguhin mo na lang ulit yung oras mo. Kunyari, nakainom ka, 2:00 na ng madaling araw, dapat 12:00. Inom ka, tapos bilang ka na naman ng 8 hours. Okay? Pero hanggat maaari, huwag kang makamis. Okay? Huwag kang makamis ng kahit isang dose. At kumpletuhin. Ayun. Katulad nga nung sinabi ko kanina, minsan kapag okay na yung pakiramdam, tinatapos na yung gamutan. Sayang kasi yung pambili ng gamot. Mas sayang po, lalala yung sakit ninyo. Magiging resistant po yung bakterya. Magiging mas malakas siya. Kasi nga, kaya niya na yung gamot. Hindi kasi nakumpleto. So, hindi napatay lahat. So, mas lalakas siya. Kaya niya ng labanan. Nag-adapt na doon sa gamot na iniinom po ninyo. Kaya hindi po maganda na hihinto kapag okay na yung pakiramdam. Pag sinabing 6 months, tapusin kahit maayos ang pakiramdam. Ganun pa rin yung oras, ganun pa rin yung kung gaano katagal, tapusin po ninyo yung inyong gamutan. Ayan. At para hindi lumala yung TB po ninyo. At dahil kapag hindi nyo ininom nga, magiging resistant yung at lumalakas yung bakterya at hindi na siya tatablan ng kahit na ano pang gamot. Di ba? Mas mahirap na siyang gamutin. Lalo pong lalala ang TB at magkakaroon po ito ng komplikasyon at mapupunta nga po ito sa ating buto. Yan. TB of the bones. Maaari rin pong magkaroon ng bakterya sa ating lymphatic channels. Sige sir, lymphatic system. Yan. Pwede pong mapunta dyan ang ating yung bakterya. Yan. Depende po sa kung saan nakafocus yung bakterya. Okay? Pwedeng lumobo yung leeg natin. Yung kasing lymphatic system, yan yung drainage system ng ating katawan. Diyan pumupunta yung mga dumi ng ating katawan. Diyan lumalaban ng ating katawan. Panlaban ng katawan natin yan, yung lymphatic system. Kaya pag nandyan yung bakterya, kunyari, nag-focus sa, sige sir, next picture. Yan, sa kilikili. Tulad kanina, nakita nyo dun sa drainage system natin, marami sa bandang kilikili. Yan. Pag napunta dyan, lalabanan ng ating katawan yan. So, kaya siya bumubukol. Bumubukol, masakit. Yan yung nararamdaman nung merong nilalaban ng bakterya sa katawan. May TB. Katulad na lang nung kapag meron tayong bulok ng ngipin, di ba? Ano ang lumalaki? Yung lymph nodes natin dito sa may leeg. Sige sir, pakita mo yung lymph node sa leeg. Yan, pwede dyan. Pwedeng mangyaring lumobo dito kasi may lymph node tayo dito. Sige sir, yung isa pa. Yan, sa leeg. Minsan may makakapa kayo dito. Ay, bakit kaya meron akong ganito? Yung pala, meron kang singaw. Ba't kaya meron akong nakakapang bilog-bilog dito sa leeg ko? Okay, nakapa ni Hiwang eh. Pag meron kang nakapa, ibig sabihin may infection na nilalabanan yung katawan mo. Malapit dyan sa mukha mo. Pwede kang may pigsa sa kilikili. Nilalabanan nung lymph nodes mo sa leeg. Ganun yun. Yung bulok ng ngipin, lalabanan ng lymph node sa leeg. Yung singaw, ganun din po yun. Sa leeg din po lalabas yung kanyang, kaya nagkakaroon ng mga bukol-bukol dyan, nilalabanan ng katawan natin yung bakterya o kung ano man na nandyan sa katawan natin. Kaya siya sumasakit, kaya siya nakaumbok. Kasi lumalaban yung katawan natin doon sa bakterya. Ano naman ang clinical presentation ng may TB sa buto? Yan. Depende po ito kung saang buto tinamaan yung natin, katawan natin. Tulad nga po nung pinakita naming mga pictures kanina. Ayan. Pero dahil common po ito sa spine, sige, yan. Tignan nyo po, nakaumbok na yung nasa gilid niya. Kasi nga, bumagsak na yung spine niya. Ayan yung MRI ng spine ng isang may TB sa buto.
babagsak po kasi yung spine, magko-collapse. Kinakain ng bakterya yung katawan nung spine natin, nung buto natin. Yan, kaya siya bumabagsak. Kapag di pa po ito malala, magpipresent lang po ito kasi feeling okay ka, gumaling ka sa TB mo, akala mo gumaling ka kasi nga hindi mo tinapos yung gamutan. So feeling okay ka. Pero makakaramdam ka ng ang sakit ng likod. Ang sakit ng likod ko, di ba? Hahaplos-haplosan mo, papahilot mo, lalagyan, tatapal-tapalan mo. Kasi nga, knowing na okay ka na eh. Tapos, sumakit lang yung likod mo. Parang feeling mo dahil lang sa trabaho. Di ba? So, hindi na-address yung talagang sakit. Kasi nga, binaliwala mo. Kaya, ang kahahantungan, lumalala po at napupunta, kinakain na talaga niya yung ating buto. Hanggang sa iinuman mo lang ng pain reliever, gamot sa lagnat, tatapal-tapalan, hihilot-hilutin. At kapag lumala na at di na kayang ng pain relievers, makikita o mapapansin na natin na may umbok na sa likod ng pasyente, katulad nga po niyan. May umbok na dahil nga sinira na ng bakterya yung buto sa spine. Kaya bumagsak na yung spine. At dahil nandyan sa spine ang ating spinal cord at yung mga spinal nerves, nagkakaroon po ng neurologic deficit. Ano po ito? Yung panghihina ng binti, pamamanhid ng binti, yan, lumalala na, maaring mawalan na ng kontrol yung pag-ihi mo, pati pag-poops mo, hindi mo na makontrol. Yan yung nagiging sanhi. Yan. Kapag ito ay lumala. Kapag hindi mo pinansin, kasi nga hindi mo rin tinapos yung gamutan mo, binaliwala mo, kaya yan yung nangyayari. Kaya importante rin po na may alam yung pasyente. Yan. Early diagnosis po ay importante para hindi lumala ang TB sa ating lungs. Ayan. Para sa lungs pa lang, nagagamot na natin. Yan. Wala ba tayong mga tanong dyan? Wala pa. Ayan. Para sa lungs pa lang, nagagamot na natin at hindi na kumakalat pa sa ibang parte ng ating katawan. At kung may gamot na ibinigay, yon, inumin nga po at tapusin ang gamutan. Kahit feeling okay ka na. Yan. Para talagang mapatay lahat ng bakterya sa katawan mo. At huwag nating baliwalain yung sakit na ito. Okay? Kaya importante rin po na yung pasyente nga, patient education, kailangan mabigyan yung pasyente ng kaalaman tungkol sa sakit niya. Kasi nga, mabilis itong kumalat. Yan. At saka para, yes ma'am. Hindi, naalala ko lang, nung araw kasi ang tendency ng mga ganyan, iniinuman lang nila ng alak. Oo, iinuman Gin. Kasi para mawala daw yung gumaling. Pero yun nga, hindi nila alam na mas lalong lumalala yung sakit nila. Kaya makikita mo na lang sila, butot balat na. Tapos hanggang sa ikakamatay na rin nila, ma'am. Kasi uubusin ng bakterya yung katawan mo. Kalain mo yung bakterya, mabilis din siya kumalat. Uubusin ng bakterya yung laman mo, yung katawan mo. Hindi lang naman kasi sa buto yan. Pwede rin pumunta sa ibang organs natin kapag malala na, talagang yung kanya, babawian ka ng buhay ng bakteryang ito. Ayan. Para mabilis na makatulong nga rin sa paggaling ng pasyente, kailangan meron siyang alam dun sa, yung iba kasi bigyan lang ng gamot, ito, inumin mo 6 months, ganyan. Yeah. Hindi sinasabihan na nakakahawa yung sakit mo. Kaya magtago ka muna. Mag-isolate ka muna for 2 weeks. Pag uubo ka, huwag kang uubo kung saan-saan. Takpan mo yung bibig mo, takpan mo yung ilong mo. Huwag lang bibig, pati ilong. Minsan kasi pag uubo, bibig lang meron din pong lumalabas sa ilong. Diba? At kapag merong lumabas sa ilong, droplet, tumalsik. Ayan, tumalsik dito. Na si Sir Romir, humawak dito. Pinahid niya sa ilong niya. Hawa na. Ganun po yun. Kaya tumalsik yung laway niya sa pagkain. Nakain ni Sir Joshua yung pagkain. Di ba?
Kaya kailangan mag-isolate talaga siya. Oo. At kung hindi maiwasan, nasa loob ng bahay, ganun kasikip, talaga magtatakip po kayo ng bibig po ninyo. Oh, hindi naman po siya airborne. No, hindi siya lumilipad, hindi. Sa ubo talaga. Sa ubo, yung yung laway. Oo, yung laway na tumalsik. May mga laway na hindi mo rin pansin eh. Ay, tumalsik pala. O, di ba? Kaya mas maganda na i-cover talaga, mag-mask kung hindi talaga maiwasan na walang space, ma'am eh. O, di ba? Wala siyang isolatan. Separate yung usually Utensils. Yung tissue. Ayun, wag ikakalat. Oo, pagka isang bahing mo lang at tapon na yon agad. Wag nang maraming beses paggagamitin. Yes. At tapos madadampot Nangihinayang. madadampot ni Romil. Pampupunas dun sa microphone. Wow! Parang ganon. Hawa-hawa na tayo nun pag ganon. O, di ba? Kaugalian pa naman ng Pinoy, ma'am, na yung dura, kung saan-saan. O, yun po, kahit may sakit, walang sakit, wag po dudura kung saan-saan. Kung hindi talaga maiwasan na dudura, talagang nandun na, nandito na sa bibig mo, itabi po nyo po yung dura nyo. Yung hindi po maaapakan ng tao, hindi madidilaan ng aso. Sorry po, pasintabi sa kumakain. Itatago nyo po. Itatago nyo po. Kung hindi nyo talaga maiwasan, wala na kayong mahanap na CR na pagduduraan ng laway o kung anumang plema meron po kayo. So, sorry po sa kumakain. Itabi po ninyo. Wag po kung saan-saan na lang. Marami pong ganyan. Nako, yung mga jeepney drivers natin. Mga ang lakas eh. Ang lakas. Merong mga 1 meter pa yata kaya nilang italsik yun. Tapos dumadaan ka. Jackpot ka. Yung motor, dumaan. Sakto. Wow. Oo, kahit wala pong sakit, iwasan po natin yung pagdura. Magdudura lang po tayo sa CR. Huwag po kung saan-saan kasi nakakakalat po ng sakit. Okay? Tsaka, hygiene. It's hygiene po. Oo. Kaya mas maganda, huwag pong dudura kung saan-saan. No? May kakaiwas na sa sakit, makakaiwas pa sa dumi. Madumi kasing tignan. Ayan. At, yun. Yung may TB po, pwede na siyang lumabas kapag natapos niya yung gamotang 2 weeks. Yan. Pwede na siyang lumabas, di na siya nakakahawa. Pag natapos niya, nasundan niya yung tamang oras ng pag-inom sa 2 weeks, hindi na yan nakakahawa. Pwede na siyang lumabas. O, bigyan mo ng 3 weeks para sure. Pero tuloy-tuloy ang gamot. Pero tuloy-tuloy ang gamot, ha? Oo. Kasi minsan ngayon sabi ko 2 weeks, okay na eh. Feeling okay na eh. Nakakalabas na ako. Nakakalimot na dun sa gamot. Diba? Kaya wag pa rin pong ihinto ang gamot. Pag sinabing 6 months, 6 months. Okay? Pero yung 2 weeks nga na gamutan, yan yung isolation period. I-isolate ang pasyente. After that, pwede na siyang makihalubilo. Para makasigurado kayo, 3 weeks na lang i-isolate. No? Pero 2 weeks, okay na po yun. Yan. Ang POTS disease o TB sa buto ay nagagamot po. Nagagamot po yan. Huwag tayong matakot dyan. Yun nga, marami ng gamot ngayon. Marami ng pwedeng gawin para dito. Nagagamot po sa Sige, ma'am. May tanong si Sir Alex. Sige. Ma'am, tanong ko po, ang kapatid ko, mayroon siyang tubig sa baga. Di na tinapos ang kanyang gamot. Ngayon, naninilaw ang kanyang balat at mata. Thank you po. Tubig sa baga. Magkaiba po yung tubig sa baga sa TB. Yan. Kung ano man po yung gamot niya na hindi tinuloy, magpatingin po siya ulit dun sa doktor na pinagpatinginan niya. Para ma-address po yung tubig sa baga. Alam ko, depende po. Kasi pag naninilaw na ang... Naninilaw, hindi po sa baga yan, sir.
Ang paninilaw, most probably, nasa liver po ang sakit. Oo. Kaya mas maganda po, magpatingin po sa doktor. Hindi po, wala na pong koneksyon yung paninilaw niya dun sa lungs niya. Baka nasa liver na po ang problema niya. So mas maganda magpatingin pa rin po siya sa doktor para ma-refer po siya sa tamang espesyalista. Oo. Sa mata at sa balat. Oo, mata. grabe. Jaundice, ma'am eh. Jaundice is liver disease. Opo. So, mas maganda makapagpatingin po siya sa isang espesyalista. Sa doktor po muna. Tapos, i-refer na lang po siya kung saan siya i-refer ng doktor. Ultrasound, abdominal, mga ganun po, i-refer po yan. Kailangan niya ng mga test para ma-address po yung sakit. Mas maganda po na maagapan, wag po kayong matakot magpatingin sa doktor kasi mahirap na kapag malala na. O, di ba? Mas Kamukha niya, may mga symptoms na eh. May mga na nakikita, kaya kailangan agad-agad na yan para mabigyan ng... agarang lunas. Kesa yung malala na, mas mahirap na pong gamutin pag malala na. Ayan. Ayan. Ang TB nga po ay may gamot. Huwag po tayong matakot. Ayan. Sa pamamagitan ng mga binibigay na gamot ng doktor para mamatay yung bakterya at hindi na nga kumalat pa sa ating buong katawan. Pwede rin pong operahan. Sige, next picture, sir. Yan. Pwedeng operahan yung pasyente na may TB sa spine. Okay? Kasi nga, gumuho na eh. So, lalagyan ng bakal yung likod para hindi po tuluyang gumuho yung kanyang spine. Katulad po niyan, nasa picture number 10. Yan. Kasi nga, bumagsak na yung likod niya eh. So, kailangan suportahan. Yung number 10, inayos na. Nakita niyo po sa 13. Maayos na yung likod niya. Wala na yung umbok. Ayan. Yan po yung pwedeng gawin. Depende po sa lala ng damage sa ating buto. Sa amin naman pong mga PT, yan, tutulungan namin yung pasyente. Siyempre, naoperahan siya, humina siya, palalakasin natin siya. At saka, siyempre, nagkaroon siya ng TB sa baga. Nahihirapan na siyang huminga. So, tutulungan natin siyang maibalik yung endurance niya. So, pwede siyang magbike, maglakad-lakad lang muna, lakad, bike, ganun po yung gagawin para bumalik yung lakas nung kanyang lungs, nung muscles niya, yung diaphragm niya, muscles niya sa likod, palalakasin, muscles sa kamay, lahat po yan palalakasin. Sige, next picture, sir. Yan. Pwede rin po tayong gumamit ng ice kasi nga po may infection po yan. Ayan, yung may TB sa hip. Yan yung kanyang itsura. So, ang gagawin kapag may TB sa hip, sige, next picture, papalitan yung hip joint ng bakal. Kasi nga, gumuho na rin eh. Kasi kapag hindi ipapa-opera yan, kawawa naman yung pasyente. Nakahiga na lang siya, hindi na siya makakalakad. Pwede namang operahan para magawa niya pa rin yung activities niya every day. Kesa naman bedridden na siya, nakahiga na lang siya o naka-wheelchair siya. O, di ba? Kung pwede naman siyang operahan, palitan yung joint niya ng bakal. Yan. Sige, next picture. O, sa tuhod naman, pwede rin palitan ng bakal ang tuhod. Kesa naman, hindi ka makalakad. O, di ba? Ano mas gusto mo, nakahiga o nakakapaglakad? Siyempre, nakahiga ka na nga, masakit pa. Siyempre, masakit yan. Merong inflammation, nagkikiskisan yung buto mo. So, mas prefer mo na operahan na lang, gawin na lang bakal. Sige, next picture. Ayan, pag ginawang bakal, ganyan yung itsura. Anong mangyayari? Makakalakad ka na ulit. Magagawa mo na yung activities mo everyday. Hindi ka sakit sa ulo nung kasama mo sa bahay na alalayan ka niya punta CR, alalayan ka niyang kumain, alalayan ka niya sa lahat ng bagay. Pag naging ganyan yung tuhod mo, ikaw na sa sarili mo. O, di ba? Pero yun nga, kailangan mo ng PT kasi nga palalakasin yung mga muscles mo ulit. Kasi syempre, na-injury eh. Syempre, nag-undergo ng surgery, so kailangang palakasin yung mga muscles. Sige, next picture, sir.
Ayan, pwede ring i-recommend na mag-brace ang pasyente. Kasi nga, kapag hindi naman ganun ka bagsak yung spine, pwede pa naman din siyang tumubo pag natanggal na yung mga bakterya na ayos na. Pwede siyang ganyan, magsuot ng brace para maiwasan na gumalaw yung kanyang spine at tumubo muli yung kanyang buto. Sige, next picture. Yan, yung mga brace na pwede para sa may TB of the spine. Sige, next picture. Ayan yung ginagawa ng isang PT. Oh, hindi lang masahista ang PT, ha? Hindi lang masahista. Pinapalakas yung pasyente para makagalaw siya uli. O, diba? Siyempre, sabi ko nga, pag na-injury yung spine, nandyan yung spinal cord, andyan yung spinal nerves, pwedeng maapektuhan yung mga muscles niya sa kamay, sa binti, mahihirapan siyang maglakad. So, babalik tayo, tuturuan natin siya ulit maglakad. Kaya may ganyan. Yan. Sige, next. Yan, palalakasin din natin yung kamay niya, patatayuin. O, diba? Kunwari, yung binti niya yung naapektuhan, patatayuin, ang palalakasin yung kamay. Sige, next picture. Ayan, palalakasin din yung kamay. Kaya mahalaga na malaman natin yung mga bagay na ito para maiwasan natin at alam natin kung ano yung gagawin natin kapag narinig natin yung kakilala natin, meron palang TB. O, di ba? Para ma-advisean din natin yung mga kasamahan niya sa bahay. O, para ma-alerto rin sila. At hindi rin sila matakot, o, di ba? Na dun sa may taong may TB. Minsan kasi pinandidirihan, o, di ba? Hindi matakot na merong gamot, o, di ba? Sa mga centers lang, pwede na tayong makahingi ng mga gamot dyan. Libre naman yan, di ba ma'am? Libre naman sa mga centers. Oo. Okay. Yon. At dyan po nagtatapos ang ating topic sa araw na ito. May tanong dito. Ano yun, ma'am? Si Ma'am... Hindi ko makita talaga. Ma'am Pe Lucas. Yes, ma'am. Ako po, Ma'am Leslie, hindi naman po ako nagda-diet, pero namamayat po ako. Nagpa-chest x-ray na po ako, okay, at normal naman po ang result. Naku, baka diabetic si ma'am. Blood chem, ma'am. Patingin po kayo sa doktor, ma'am. Sa specialista. Hindi yung, magpapa-x-ray ako. Yung magpatingin po kayo sa doktor para overall check-up. Kasi pag mga ganyang, alam ni Ma'am Julie yan, pag pumapayat ka ng walang dahilan, it's pwedeng diabetes. Oo. Kasi na-discuss natin yan dito, ma'am, na bakit pumapayat ang merong diabetes ng walang dahilan. So, nagpa-x-ray pa lang siya eh. So, laboratory pa dapat mapacheck nyo po yung inyong dugo. Pero, doktor po sa doktor po kayo lalapit. Hindi yung dahil may kakilala ka sa lab, magpapatingin ako. Sige, kuhanan mo ko ng blood chem. O, diba? Hindi. Namamayat ako eh. Hindi po ganun. Dumiretso po kayo sa doktor. Tapos yung doktor po ang magsasuggest kung ano yung pwede nyo pong gawin. Yan. Okay, yun lang muna. Tapos na din lahat ng lab test. Hindi po ako diabetic. Hindi rin siya diabetic. Doktor pa rin ang kailangan. Oo. Doktor pa rin, ma'am. Mag-aaral ng mga... Oo. Check, ma'am, bakit ka pumapayat? Baka may, something wrong with the, infection sa katawan, mga ganyan. Pero sana naman wala. Sana naman wala. O baka may iniisip. Ayan, pwede rin. Stress. Hindi yung in love ba? Ma'am Pe Lucas. Tingnan niyo na. Minsan kasi yung... Hindi naman payat si ma'am. Sa picture kita ko siya. Ayan hindi ka naman ganun kapayat, ma'am. Kaya maganda kung pumapayat ka. Ayun. Pero kung tuloy-tuloy na payat, yun lang. Ayan. Sana po ay naging blessing po kami ni Ma'am Julie sa inyong lahat ngayong araw na ito. At
Iba po talaga ang may alam. At saka napakaganda po ng ating programa sa church. Meron na tayong spiritual, meron ba tayong physical, o di ba ma'am? Kaya tangkilikin natin yung mga programa ng ating simbahan. At, ano ma'am? Yun, huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa sinabi lang ni ganito. Ganito ang dapat mong gawin. Dapat dapat mapag-aralan ng doktor. At the same time, ikaw mismo, alam mo kung ano yung nangyayari sa sarili mo, magkakaroon ka ng idea kung ano yon. Doon sa mga tinatalakay natin dito, meron ka ring maaanuhan na, ano tawag dito? Kung ano yung gusto mong palabasin na sakit mo, yung parang Huwag kang maging makakaiwas. Ano yung mga dapat mong iwasan, ano yung dapat mong gawin. Lalo na pagka sinabi na ng doktor. Yun. Doktor pa rin ang ano. Kaya lang, iba lang yung may alam tayo na yes, ma'am. ganito yung mga simptomas na nararamdaman ko Tama. Kaya kailangan parang meron ako dun sa sinasabi ni Ma'am Les, 'di ba? Kaya magpapatingin ka na sa doktor. At least na alerto ka. Na meron ka na pala TB. Pero si Ma'am Fe, magpatingin po kayo bakit ganun? Wala namang ibang cause ng pagpayat. Yan. Kaya mas maganda, magpatingin pa rin sa doktor. Huwag po kayo matakot sa doktor. Mas maganda yung nalalaman niyo po kaagad yung sakit, naaagapan. Usually yan, mga stress yan Oo. Hindi pumapayat na walang dahilan. Hindi makuha ng laboratory examination, ng x-ray, pero ma'am. Manalangin ka, ma'am. Tingnan mo. Bigay mo lang lahat sa bigay Panginoon. mo lahat sa Panginoon yan, kung ano man nasa isip mo. Hindi ka napapayat. Pero huwag ka naman sanang tumaba. Ayan. At maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At huwag po nating i-miss ang ating susunod na programa, ang The Baptist Lunch. See you po tomorrow. Bye-bye.